Sa pong magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Nais ko pong iparating sa inyo ang aking taos-pusong pangungumusta sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino sa ating bansa. Alam naman po natin na talagang patuloy po ang paglakas ng mga baha dahil hindi po humihinto ang ulan. Kaya mga kaibigan, kamusta po kayo diyan? Nawa po ang pag-iingat ng Diyos sa buhay ninyong lahat dyan na nakakaranas ng matinding pagbaha, ay ingatan po kayong lahat ng ating Panginoon. At sa oras pong ito ay wala po tayong ibang weapon kundi ang panalangin natin sa Diyos. At sa lahat naman po ng ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng mundo, isa pong magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Patuloy po na ang pag-iingat ng Diyos ay sa inyong lahat at nawa po ay patuloy na uhawin ng Diyos ang ating mga puso sa kanyang salita at sa mga bagay na makalangit. Kaya mga kaibigan, muli sa hapon pong ito, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kahit ano po ang sitwasyon ng buhay natin, ay naroon pa rin po ang kauhawan ng ating mga puso sa salita ng ating Panginoon. Patuloy po tayong gabayan ng ating Diyos sa oras na ito sa ating pagbabasa muli ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, muli po ay inaanyayahan ko na naman kayo na samahan po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito po sa Jeremias chapter 40. Nasa chapter 40 na po tayo ng Jeremias mga kaibigan. At ang gabay ng Diyos ay patuloy ko pong hinihiling sa oras na ito, ganun din ang patnubay ng banal na Espiritu Santo upang sa ganon magawa ko po ng maayos o mabasa ko ng maayos ang salita ng ating Panginoon at maunawaan po natin ang bawat salita ng Diyos na ating binabasa. Ang title po ng Jeremiah chapter 40 ay si Jeremias at ang mga nalabing kasama ni Gedalias. Si Jeremias ay kinausap ni Yahweh matapos siyang palayain ni Nebuzaradan, ang pinuno ng hukbo ng Babylonia. Natagpuan siya nito sa Rama kasama ng iba pang mga bihag sa taga-Jerusalem at taga-Juda. Nakagapos sila't dadalhin sa Babylonia. Sinabi sa kanya ni Nebuzaradan, ibinabala ng Diyos mong si Yahweh na pahahatda ng sakuna ang lupaing ito. Ang babalang iyon ay isinagawa niya sapagkat nagkasala at sumuway kay Yahweh ang bayang ito. Subalit ikaw, Jeremias, ay pawawalan ko na. Kung ibig mo'y sumama ka sa akin sa Babylonia at kakalingain kita, ngunit kung ayaw mo, nasa iyo iyon. Masdan mo ang buong lupain sa harapan mo, maaari kang magpunta kung saan mo ibig. Hindi umimik si Jeremias, kaya't nagpatuloy si Nebuzaradan, kung gusto mo naman, pumunta ka kay Gedalias. Siya ang inilagay ng hari ng Babylonia bilang gobernador ng buong lupain ng Juda. Malaya kang makapaninirahan doon o saan mang iniisip mong mabuti. Pagkatapos, binigyan niya si Jeremias ng pagkain at kaloob at pinalakad na. Si Jeremias na may pumunta kay Gedalias sa Mispa at doon nakipamayan kasama ng mga taong naiwan sa lupain ng Juda. Naging gobernador si Gedalias o Gedalias. May mga pinuno at mga kawal ng Juda na di sumuko sa mga taga-Babylonia. Nabalitaan nila ang pagkahirang kay
Gedalias bilang gobernador ng lupain at tagapamahala sa may hirap at mahihinang mamamayan na hindi dinala sa Babylonia. Kaya't pinuntahan nila si Gedalias sa Mispa, kabilang sa mga pinunong ito sina Ismail na anak ni Netanias, Johanan na anak ni Kariya, Siraya na anak ni Tanhumat, ang mga anak ni Ifai na taga Mitufat, Hinsanias na anak ng taga Maakas, at sinabi sa kanila ni Gedalias, huwag kayong matakot na maglingkod sa mga taga Babylonia. Manirahan kayo sa lupaing ito, paglingkuran ninyo ang hari ng Babylonia at kayo'y mapapabuti. Ako ay mananatili rito sa Mispa upang makiharap para sa inyo sa mga sugo ng Babylonia na maaring dumating dito. Kayo'y manirahan sa mga nayong inyong magustuhan. Anihin ninyo ang mga ubas, olibo at iba pang bungang kahoy at mag-imbak kayo ng langis at alak. Nabalitaan din ng mga Hudyo na lumikas sa Moab, Ammon, Edom at iba pang bansa na may mga kababayan silang naiwan sa Juda, at si Gedalias ang inilagay ng hari ng Babylonia para mamahala sa kanila. Kaya't sila'y umalis sa lupaing pinagtabuyan sa kanila at nakipagkita kay Gedalias sa Mispa. Nakatipon sila ng napakaraming bungang kahoy at alak ng tag-araw na iyon. Ang pagtataksil ni Ismail kay Gedalias, si Johanan, anak ni Kariya, at lahat ng namumuno sa pangkating nagkukuta sa parang ay nagpunta kay Gedalias. Ang sabi nila, alam ba ninyong si Ismail na anak ni Netanias ay sugo ni Baalis, hari ng mga Amonita? Nakipagkasundo siya sa inyo upang patayin kayo, subalit ayaw maniwala ni Gedalias. Pagkatapos, palihim na sinabi ni Johanan, bayaan po ninyong iligpit ko si Ismail. Hindi kayo dapat masawi sa kamay ng taong iyon. Pag kayo'y namatay, mangangalat ang lahat ng Hudyo na nasa inyong pamamahala, mapapahamak pati ang mga nalabi ni Juda. Ngunit sumagot si Gedalias, Johanan, huwag mong gawin yan. Hindi totoo ang sinasabi mo tungkol kay Ismail. Chapter 41. Si Ismail na anak ni Netanias at apo ni Elisama ay mula sa lahi ng hari at isa sa matataas na pinuno sa palasyo. Noong 7 buwan ng taon, inanyayahan siya ni Gedalias sa Mispa. May kasama siyang 10 tauhan, at samantalang sila'y kumakain, tumayo si Ismail at ang 10 tauhan nito at dumaluhong kay Gedalias. Pinatay nila ang hinirang ng hari ng Babylonia upang maging gobernador sa lupain. Pinatay rin ni Ismail ang mga Hudyo na kasama ni Gedalias sa Mispa, pati ang mga kawal ng taga-Babylonia na naroon. Kinabukasan, matapos paslangin si Gedalias at bago pa nalaman ng sino man, may 80 lalaking dumating buhat sa Sikem, Silo at Samaria. Ahit ang kanilang balbas, punit ang damit at pawang, sugatan. May dala silang trigo at kamanyang upang ihandog sa templo ni Yahweh. Lumabas mula sa Mispa si Ismail, umiiyak siyang sumalubong at ang sabi, halika kayo, naririto si Gedalias na anak ni Ahikam. Pagkapasok nila sa lungsod, sila'y pinatay ni Ismail at ng mga tauhan nito at itinapon sa isang hukay ang mga bangkay. May 10 hindi napatay at sila'y nakiusap kay Ismail, huwag mo kaming patayin. Marami kaming trigo, sibada, langis at pulot pukyutan, kaya napahinuhod siya at hindi sila pinatay. Ang malaking hukay na ipinagawa ni Haring Asa ng Juda nang pagbantaan siyang salakayin ni Haring Baasa ng Israel ay napuno ng mga bangkay na itinapon doon ni Ismail. Pagkatapos, binihag ni Ismail ang lahat ng nasa Mispa, ang mga anak na babae ng hari at ang mga mamamayang iniwan ni Nebuzaradan sa pamamahala ni Gedalias, at sila ay nagtungo sa lupain ng Ammon.
Nabalitaan ni Juanan at ng mga kasama niyang pinuno at mga kawal ang kasamang ginawa ni Ismael. Isinama nila ang lahat ng kanilang tauhan at hinabol si Ismael. Inabutan nila ito sa may malaking deposito ng tubig sa Gabaon. Gayon na lamang ang tuwa ng mga bihag ni Ismael nang makita si Juanan at ang kanyang mga tauhan. Ang lahat ng bihag ni Ismael mula sa Mispa ay sumama kay Juanan, subalit si Ismael kasama ang 8 niyang tauhan ay nagtuloy sa lupain ng mga Amonita. Tinipon ni Juanan at ng mga pinunong kasama niya ang mga bihag na dala ni Ismael mula sa Mispa. Matapos patayin si Gedalias, kabilang dito yung mga kawal, babae, bata at bating, silang lahat ay ibinalik ni Juanan buhat sa Gabao. Nagpunta sila at tumigil sa Girot Kimam, malapit sa Bethlehem, subalit may balak na magtuloy sa Ehipto. Natatakot silang paghigantihan ng mga taga-Babylonia dahil sa ginawa ni Ismael kay Gedalias na inilagay ng hari ng Babylonia bilang gobernador ng Juda. Chapter 42. Hiniling ng mga tao na ipanalangin sila ni Jeremias. Lumapit kay Jeremias si Juanan na anak ni Karya at Asarias na anak ni Hosea. Ang iba pang mga pinuno at lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila ang pakiusap nila sa propeta. Idalangin ninyo kami kay Yahweh na inyong Diyos, at ang lahat ng natirang ito, kakaunti na lamang kami ngayon tulad ng nakita ninyo. Hilingin po ninyo na ituro niya sa amin ang nararapat naming gawin. Sumagot sa kanila si Jeremias, oo, idadalangin ko kayo kay Yahweh at sasabihin ko sa inyo kung ano ang tugon niya. Wala akong ililingid na anuman. Sinabi pa nila kay Jeremias, parusahan kami ni Yahweh pag hindi namin ginawa ang sasabihin niya sa ayaw namin at sa gusto. Susundin namin ang sasabihin ni Yahweh pagkat alam naming mapapabuti kami kung susunod sa kanyang salita. Tinugon ni Yahweh ang dalangin. Pagkaraan ng 10 araw, tinanggap ni Jeremias ang pahayag ni Yahweh, kaya tinawag niya si Juanan at ang lahat ng pinuno ng hukbong kasama nito at ang lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa inyong kahilingan. Kung kayo'y mananatili sa lupain ito, pagpapalain ko kayo at di ipahamak. Itatanim at di bubunutin. Nalulungkot ako dahil sa kapahamakang ipinadala ko sa inyo. Huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia, pagkat ako'y isa sa inyo at ililigtas ko kayo. Kaakaawaan kayo upang kaawaan din niya at payagang manatili sa inyong lupain. Datapwat, kapag sinuway ninyo ang salita ni Yahweh na inyong Diyos, kapag hindi kayo nananatili rito, at sa halip ay pumunta kayo sa Ehipto sa paniniwalang walang digmaan doon, at di kayo magugutom, ito ang sinasabi ko sa inyo, kayong nalabi sa Juda, kapag kayo'y pumunta at nanirahan sa Ehipto, aabutin kayo roon ng kaaway na inyong kinatatakutan. Daranas kayo ng tagutom na inyong pinangangambahan at doon kayo mamamatay. Lahat ng maninirahan doon ay masasawi sa tabak, gutom at salot. Walang magliligtas sa inyo. Sinabi pa rin ni Yahweh, kung paano ko ibinuhos sa Jerusalem ang aking puot, gayon ko ito ibubuhos sa inyo pag kayo'y pumaroon sa Ehipto. Kayo'y magiging tampulan ng pag-uyam, pagkahindik, pagsumpa at paghamak, at hindi na ninyo makikita ang lupang ito. Akong si Yahweh ang nagsasabi sa inyo, kayong nalabi sa Juda, na huwag kayong pupunta sa Ehipto. Tandaan ninyo, mamamatay kayo kapag kayo'y sumuway. Si Jeremias ay sinugo ninyo upang dumalangin sa akin. Sinabi ninyo na inyong gagawin ang anumang sasabihin ko. Ipinahayag ko naman
ito sa inyo ngayon, subalit hindi ninyo tinutupad ang ipinasasabi ko. Ngayon nga'y tinitiyak ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa tabak, tagutom at salot na aking ipadadala sa lugar na ibig ninyong puntahan. Chapter 43. Ang paglikas sa Ehipto. Nang masabi na ni Jeremias ang lahat ng ipinasasabi ni Yahweh sa mga tao, sinabi sa kanya ni Azarias, anak ni Hosea, Johanan na anak ni Karia, at ang mga palalong lalaki, sinungaling, ikaw ay hindi sinugo ni Yahweh upang sabihin sa amin na huwag kaming manirahan sa Ehipto. Manapa, inudyukan ka ni Baruk na anak ni Nerias laban sa amin upang ibigay kami sa kamay ng mga taga-Babylonia. Sa gayon, papatayin nila kami o kay dadalhing bihag si Johanan ang lahat ng pinuno ng hukbo at ang mga tao'y hindi nakinig sa salita ni Yahweh. Ipinasya nilang umalis sa Juda kaya tinipon ni Johanan at ng mga pinuno ng hukbo ang lahat ng nalabi na nagbalik sa Juda mula sa mga bansang pinagtapunan sa kanila. Ang karamihan ito'y binubuo ng mga lalaki, mga babae, mga bata, mga anak na babae ng hari at ng mga taong ipinagkatiwala ni Nabuzaradan, ang kapitan ng mga bantay, kay Gedalias na anak ni Ahikam at apo ni Safan. Sa kabilang din sina propeta Jeremias at Baruk. Hindi nga sila nakinig sa salita ni Yahweh at sila'y nagpunta sa Ehipto upang una nilang narating ang Taphnes. Sa Taphnes ay kinausap ni Yahweh si Jeremias, kumuha ka ng malalaking bato at ibaon mo sa daanang papasok sa palasyo ng Faraon sa Taphnes. Gawin mo ito na nakikita ng kalalakihan sa Juda. Sabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, dadalhin ko ang aking lingkod na si Haring Nabucodonosor ng Babylonia at ang kanyang trono ay ilalagay niya sa ibabaw ng mga batong ito na aking ibinaon. Ilalatag niya sa ibabaw nito ang kanyang habong, pagkatapos ay isasalakayin niya ang Ehipto at papatayin ang mga dapat mamatay, bibihagin ang dapat mabihag at papatayin ang itinakdang masawi sa tabak. Susunugin niya ang mga templo ng mga Diyos-Diyosang Ehipsyo, gayon din ang mga gusali at bibihagin ang mga Diyos. Lilinisin niya ang lupain ng Ehipto, gaya ng paglinis ng isang pastol sa kanyang kasuotan upang maalis ang mga hanip. Kung magaganap na niyang lahat ito, lilisanin na niya ang Ehipto, gigibain din niya ang mga haliging itinuturing na bawal sa Ehipto at tutupukin ang lahat ng templo ng mga Diyos-Diyosan doon. Chapter 44. Ang pahayag ni Yahweh sa mga Hudyo sa Ehipto. Si Jeremias ay kinausap ni Yahweh tungkol sa mga Hudyo sa Ehipto, sa Migdol, sa Taphnes, sa Memphis, at sa purok ng Patros. Ito ang kanyang sinabi, nakita ninyo ang kapahamakang nangyari sa Jerusalem at sa mga lungsod ng Juda. Ngayon ay wasak ang mga ito at walang naninirahan doon. Ginawa ko ito dahil sa kasamaan nila. Nagsunog sila ng insenso at naglingkod sa mga Diyos na hindi nila nakikilala. O ninyo, o ng inyong mga ninuno. Gayunman, patuloy kong sinugo sa inyo ang mga propeta, sinabi nila sa inyo, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na bagay na iyan, sabalit hindi sila nakinig. Hindi nila pinagsisisihan at tinalikdan ang kanilang kasamaan at patuloy rin silang nagsunog ng handog sa mga Diyos-Diyosan. Napuot ako sa kanila kaya't winasa ko ang kanilang mga lungsod. Ngayon ngay sinasabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, bakit ninyo ginawa ang kasamaang ito? Ibig ba ninyong malipol na nang lubusan ang mga taga-Juda? Bakit ninyo ako ginagalit sa pagsamba ninyo at pagsusunog ng handog sa mga Diyos-Diyosan sa Ehipto, na inyong tinatahanan? Sarili ninyo ang inyong winawasak at
kayo'y magiging tampulan ng pag-uyam at paghamak ng lahat ng bansa. Nakalimutan na ba ninyo ang kasamaang ginawa ng inyong mga ninuno, ng mga hari at ng kanilang mga asawa ninyo at ng inyong mga asawa sa lupain ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Hanggang ngayon hindi sila nagpapakumbaba ni hindi natatakot, hindi sumusunod sa aking utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo at sa inyong mga magulang. Kaya't akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi na ipasya kong kayo'y pahatdan ng kapahamakan at lipulin ang mga taga-Juda. Parurusahan ko rin ang mga nalabi sa Juda na nagpupumilit na manirahan sa Ehipto. Doon nila sasapitin ang kanilang wakas, ang iba'y mamamatay sa tabak at tagutom naman ang iba. Dakila't hamak ay parang masasawi sa tabak, sa tagutom o sa salot, at magiging tampulan sila ng pag-uyam at pandidiri ng paghamak at pag-upasala. Parurusahan ko yaong nakatira sa Ehipto tulad ng parusa ko sa taga-Jerusalem. Ito'y sa pamagitan ng tabak, tagutom at salot. Ang mga nalabi sa Juda ay nagpunta upang manirahan sa Ehipto at nagtitiwala silang makababalik upang manahanang pamuli sa Juda, ngunit hindi na sila makakabalik. Isa man sa kanila'y walang mabubuhay ni makatatakas. Ang lahat ng kalalakihang naroon na nakababatid na, ang kanilang asaway nagsusunog ng handog sa ibang Diyos. Gayon din ang mga kababaihang nakatayo at di kalayuan, at lahat ng naninirahan sa Patros. Ehipto ay nagsabi kay Jeremias, hindi namin pakikinggan ang sinasabi mo sa amin sa pangalan ni Yahweh, bagkus gagawin namin ang lahat ng aming ipinangako sa aming sarili. Magsusunog kami ng handog sa reyna ng kalangitan. Magbubuhos kami ng handog na inumin para sa kanya, gaya ng ginagawa ng aming mga ninuno, mga hari at mga pinuno, at gaya ng ginawa namin sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan sa Jerusalem. Nooy sagana kami sa pagkain, tiwasay kami at walang anumang na kapahamakang dumating sa amin, ngunit simula nang iwan namin ang pagsusunog ng handog sa reyna ng kalangitan at ang pagbubuhos ng handog na inumin sa kanya, dumanas kami ng matinding pagsasalat. Marami sa amin ang nasawi sa tabak at tagutom, at sumagot ang mga babae. Sinoob namin ng kamanyang ang reyna ng kalangitan, at kami maghahandog ng inumin sa kanya. Alam ng aming mga asawa na gumagawa kami ng mga tinapay na hugis kalahating buwan at may larawan niya. Nagbubuhos din kami ng alak na handog sa kanya. Ang sabi ni Jeremias sa mga nangangatwiran ng ganito sa kanya, hindi nakakalimutan ni Yahweh ang mga sinunog ninyong handog sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Kayo at ang inyong mga ninuno, mga hari, mga pinuno at lahat ng nasa lupain, umabot na sa sukdulan ng inyong kasamaan, kaya winasak ni Yahweh ang inyong lupain. Dumating sa inyo ang kapahamakan ito sapagkat nagsusunog kayo ng mga handog na ito, at iyan ay kasalanan kay Yahweh. Hindi rin ninyo tinalima si Yahweh at tinupad ang kanyang mga
utos at tuntunin. Sinabi pa ni Jeremias sa mga tao, pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh, lahat kayong taga-Juda na nakatira sa Ehipto, ito'y mga salita ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, mga babae, ang inyong ginaway kaugnay ng mga sinabi ninyong gagawin namin ang aming ipinangako. Magsusunog kami ng handog sa reyna ng kalangitan at magbubuhos ng handog na inumin sa kanya. Patunayan ninyo at ganapin ang inyong mga ipinangako, ngunit dinggin ninyo ang sabi ni Yahweh, kayong taga-Juda na naninirahan sa Ehipto, isinusumpa ko sa aking dakilang pangalan, sabi ni Yahweh, na ang pangalan ko'y hindi na muling sasambitin ang mga taong taga-Juda. Hindi ko na ipahihintulot na ipanumpa nila sa Ehipto ang aking pangalan. Nagmamasid ako upang pahapdan kayo ng kasamaan at hindi kabutihan. Lahat ng lalaking taga-Juda na nasa Ehipto ay mamamatay sa tabak at sa tagutom hanggang malipol silang lahat. Pagkatapos noon, saka mapapatunayan ng lahat na nalabi sa Juda na nananahan sa Ehipto kung kaninong salita ang mananaig, ang sa salita o ang sa akin. Ito ang palatandaang ibibigay ko sa inyo na kayo'y aking parusahan sa lugar na ito upang malaman ninyo na magaganap nga ang kasamaang sinabi ko laban sa inyo. Ito'y mga salita ni Yahweh. Si Faraon, Hofra, hari sa Ehipto, ay ibibigay ko sa kanyang mga kaaway at sa lahat ng nagtatangka sa kanyang buhay, katulad ng ginawa ko kay Haring Sidikayas ng Juda na ibinigay ko kay Haring Nabucodonosor na kaaway niya at siyang nagtatangka sa kanyang buhay. Chapter 45, mga kaibigan. Ang pangako ni Yahweh kay Baruk. Nang ika-4 na taon ng paghahari sa Juda ni Joachim, anak ni Hosias, kinausap ni Jeremias si Baruk, anak ni Nerias. Isinulat naman nito ang lahat ng sinalita ng propeta ani Jeremias. Baruk, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh, na Diyos ng Israel. Sinabi mo sa akin na kahabag-habag ako pagkat dinadagdagan ni Yahweh ang aking sakit. Pinadalhan niya ako ng kalungkutan, pagod na ako pagod na ako sa pagdaing at wala akong kapahingahan. Subalit, ipinasasabi sa iyo ni Yahweh, winawasa ko yaong aking itinayo at binubunot ko ang aking itinanim. Ito'y ang buong lupain. Huwag mo nang nasaing makamit ang mga dakilang bagay sapagkat pahatdan ko ng kasamaan ang lahat. Gayunman, ililigtas ko ang iyong buhay bilang gantimpala ng digmaan sa lahat ng lugar na pupuntahan mo. Chapter 46. Mga hula tungkol sa Ehipto. Ito ang sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias tungkol sa mga bansa. Tungkol sa hukbo ni Faraon, ikaw ng Ehipto, sila'y nakahimpil sa may Hog-Euphrates sa Karkimis nang lupigin ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia noong ika-4 na taon ng paghahari sa Juda. Si Joachim, anak ni Hosias, ihanda ninyo ang inyong mga kalasag at pumalaot kayo sa larangan ng digma. Inyong siyahan ang mga kabayo at sakyanan ninyo, mga ngabayo. Umanay na kayo, ilagay ang inyong turbante, dalhin ang matutulis na sibat at magbihis ng kagayakang pandigma. Ngunit ano itong aking nakikita? Siya'y takot na
babalik. Nalupig ang kanilang mga kawal at mabilis na lumipas ni hindi na sila lumingon sapagkat may panganib sa magkabi-kabila. Ngunit hindi nakakatakas kahit ang maliliksi at hindi makatatayo ang mga kawal. Sila'y nabuwal at namatay sa may ilog Euphrates sa gawing hilaga. Sino itong bumabangon kagaya ng Nilo, gaya ng mga ilog na ang tubig ay malakas na umuulan, malakas na umaalon, ang Ehipto ang bumabangong tulad ng Nilo, gaya ng ilog na umaalon. Sabi niya, ako'y babangon sa aapawan ko ang lupa, wawasakin ang mga lungsod, at lilipulin ang mga nananahan doon. Dumaluhong kayo mga ngabayo, sumugod kayong nasa mga karwahe. Sumalakay kayo, mga kawal, mga lalaking taga Ethiopia at Libya, na bihasang humawak ng kalasag. Kayo ring tagalod na sanay sa pana. Ang araw na iyon ay kay Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan, gaya ng paghihiganti niya sa mga kaaway. Ang tabak ay parang gutom na lalamon at tutugot hanggat di busog. Iinumin nito ang kanilang dugo at ihahandog ni Yahweh ang mga bangkay nila sa lupain sa hilaga sa may ilog Euphrates. Umakyat ka sa Galaad, kumuha ka roon ng panlunas. Walang bisa ang maraming gamot na ginamit mo. Hindi ka nagagaling, nababalitaan ng mga bansa ang kahihiyan mo at umaalingaw-ngaw sa sanlibutan ang inyong sigaw. Natisod ang kawal sa kapwa-kawal, sila'y nagkasabay na nabuwal. Sumalakay sa Ehipto si Nebuchadnezzar. Ito ang sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias tungkol sa pagdating ni Haring Nebuchadnezzar upang saktan ang Ehipto. Ganito ang ipahayag ninyo sa Ehipto, sa mga Migdol, sa Memphis, at sa Taphnes. Tumindig kayo at humanda sapagkat ang lahat ay mananakmal sa palibot. Bakit tumakas ang itinuturing ng malakas na Diyos-Diyosang si Apis? Ano't hindi siya tumayo? Sapagkat siya ibinagsak ni Yahweh, nalugmok ang maraming kawal, ang wika nila sa isa't isa. Umuurong na tayo sa ating bayan upang tayo'y makaiwas sa tabak ng kaaway. Ang Faraon ng Ehipto ay tanggapin ninyong ang ugong ng nagsasayang na panahon. Sinasabi ng hari na ang pangako na ang pangalay makapangyarihang Yahweh. Yan. Pasensya na mga kaibigan at tayo'y naluloding. Ituloy ko na po. Nasa chapter 46 pa rin po tayo. Ako ang buhay na Diyos, gaya ng Tabor sa gitna ng bundok. At ng Carmelo sa may tabing dagat. Ako'y buhay na Diyos, gayon din may isang darating sa inyo. Mga taga-Ehipto, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagkabihag. Masisira at guguho ang Memphis at wala isang mang maninirahan doon. Ang Ehipto'y gaya ng isang magandang bakang dumalaga, ngunit dumarating sa kanya ang isang salot buhat sa hilaga. Pati ang kanyang mga upahang kawal ay parang mga guyang walang
kayang magtanggol. Nagbalik sila at magkakasamang tumakas pagkat sila'y hindi nakatagal. Dumating na ang araw ng kanilang kapahamakan, oras ng kanilang kapahamakan. Sila'y dandahang tumalilis gaya ng ahas na gumagapang sa papalayo, sapagkat dumating ang makapangyarihang kaaway, ang dalang mga palakol tulad ng mamumutol ng mga punong kahoy. Puputulin nito ang mga punong kahoy sa kanyang kagubatan, sabi pa ni Yahweh. Bagamat ito'y mahirap pasukin, mas marami sila kaysa mga balang at halos di mabilang. Mapapahiya ang mga taga-Ehipto, ibibigay nila sa mga taga-Hilaga. Sinabi ni Yahweh, parurusahan ko si Amon na taga-Tibas, ang Faraon, ang Ehipto at 10 ng kanyang mga Diyos at mga hari at mga nagtitiwala kay Faraon. Sila ibibigay ko kay Haring Nabucodonosor ng Babylonia pagkatapos tatahanan ang Ehipto gaya ng unang panahon. Iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ngunit huwag kang matakot, lingkod kong Jacob, at huwag kang manlupaypay, Israel. Ililigtas ko kayo kahit saan kayo naroon. Kahit na sa lupain ng pagkabihag ang inyong mga anak, manunumbalik ang payapang pamumuhay ni Jacob at siya'y mananaganat, wala ng katatakutan. Inuulit ko, Jacob na aking lingkod, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Sabi ni Yahweh, ganap na magwawakas ang lahat ng bansang pinagtabuyan ko sa iyo, subalit ikaw ay walang katapusan, papaluin kita pagkat iyon ang nararapat, hindi maaring di kita parusahan. Chapter 47. Hula tungkol sa mga Filisteo. Ito'y pahayag na tinanggap ni Jeremias buhat kay Yahweh tungkol sa mga Filisteo bago sinalakay ni Faraon ang Gaza. Tumataas ang tubig sa hilaga at babaha ito'y aapaw sa buong lupain. Pasasaklulo ang mga tao, maghihiyawan sa matinding takot. Maririnig ang mga yabag ng mga kabayo, ang paghagibis ng mga karwahe. Hindi na maaalala ng mga ama ang kanilang mga anak. Manghihina ang kanilang kamay sapagkat dumating na ang araw ng pagkabihag sa mga Filisteo. Ang pinakahuling magtatanggol sa Tiro at Sidon ay babagsak sapagkat ipapahamak ni Yahweh ang mga Filisteo. Ang nalabi sa pulo ng Kaftor, parang pinanot ang Gaza, nalipol ang Askalon. Hanggang kailan ninyo pahirapan ang inyong sarili? Kailan pa magpapahinga ang tabak ni Yahweh? Subalit ay lumigpit ka na at manahimik. Paano naman itong mapapahinga? Hindi pa tapos ang gawaing itinakda. Kanya si Yahweh laban kay Askalon. At sa kapatagang malapit sa dagat, doon tinalikdan ang gawain ng tabak na ito. Purihin po ang ating Panginoon. Chapter 48. Hula tungkol sa Moab. Tungkol sa Moab, ganito naman ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahabag-habag ang Nebo sapagkat ito'y ganap na mawawasak. Nalupig ang Kiryataim, nawasak ang kanyang muog at nalagay sa kahiya-hiya ang mga mamamayan. Wala na ang katanyagan ng Moab. Ang Hesbon ay nasakop ng kaaway. Sinabi pa nila, halikayo, wasakin natin ang Moab hanggang hindi pa matawag na isang bansa. At buong nakatira sa Dibon, kayo'y hahampasin
hahabulin ng tabak ang inyong mamamayan. Dinggin ninyo ang mapait na panangisan sa Hilorium, sa Horonaim pala, sorry po. Panangisan sa Horonaim. Ito'y dahil sa pananamsam at kapahamakan. Wasak na ang Moab, ang panangisan dooy dinig hanggang Zoar. Sa pag-akyat sa luhit, mapait na nananangis ang mga mamamayan. Pagbaba sa Horonaim, naririnig ang paghiyaw ng kapahamakan. Tumakas kayo, iligtas ninyo ang inyong buhay, gaya ng mailap na asno sa ilang. Mga taga-Moab, nagtiwala kayo sa inyong lakas at kayamanan. Ngunit kayo ngayoy malulupig at dadalhing bihag ang Diyos-Diyosan ninyong si Kimos, pati ang inyong mga saserdote at mga pinuno. At pasukin ng manlilipol ang bawat lungsod, walang makatatakas, mapaparam ang kapatagan at ang libis ay masisira. Bigyan ninyo ng mga bagwis ang Moab, nang siya'y makalipad na palayo, mawawasak ang kanyang lungsod at wala nang mananahan doon. Ito ang sabi ni Yahweh. Sumpain siya na pabaya sa pagtupad sa gawain ni Yahweh. Sumpain siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpatay. Nawasak ang mga lungsod ng Moab. Namuhay na walang pagkabahala ang Moab mula ng kanyang kabataan. Sabi ni Yahweh, siya'y gaya ng alak na di nagagalaw ang latak. Hindi siya isinasalin sa ibang sisidlan, hindi pa siya nadadalang bihag, kaya't hindi pa nababago ang kanyang lasa. Hindi rin nagbabago ang kanyang amoy. Kaya dumarating na ang panahon na magsusugo ako ng mga lalaking magtutumba sa mga sisidlan. Itatapon nila ang laman nito at saka ito babasagin at ikahihiya ng mga taga-Moab si Kimos na kanilang Diyos-Diyosan, katulad ng Bitit, ang Diyos-Diyosang ikinahiya ng Israel matapos siyang pagtawanan. Kayong mga lalaki sa Moab, paano ninyo masasabing kayo'y mga mandirigma? At mga lalaking matapang sa pakikipaglaban. Dumating na ang sisira sa Moab at sa kanyang mga lungsod, at ang magigiting niyang kabataan ay masasawi. Ito ang pananalita ng hari na ang pangalan ay Yahweh. Malapit na ang pagbagsak ng Moab. Mabilis na dumarating sa kanya ang kapahamakan. Magdalamhati kayo dahil sa kanya, mga karatig bayan, at kayong lahat na nakakikilala sa kanya, sabihin ninyo, nabali ang matibay na tungkod, ang tungkod ng karangalan at kapangyarihan. Bumaba kayo mula sa inyong pagmamarangal at maupo kayo sa tigang na lupa, kayong mga taga-Dibon, sapagkat dumating na ang wawasak sa Moab at sinira ang inyong mga pangulong lungsod at Moog. Kayong naninirahan sa Aroer, tumayo kayo sa tabing daan at magmasid. Tanungin ninyo ang mga takas, ang lalaking tumatakbo, ang babaeng tumatakas, ano ang nangyari? Ang Moab ay napahiya at nanlupaypay. Humiyaw kayo't tumangis, ipahayag ninyo hanggang sa ilog Arnon na winasak na ang Moab, at ang hatol ay dumating na sa mga lungsod
sa kapatagan, sa Hulon, sa Jahusa, sa Merfuat, sa Dibron, sa Nibo, sa Diblataim, sa Kiryataim, sa Bitgamol, sa Bitmiyon, at sa Kiryot sa Busra, at sa lahat ng lungsod ng Moab. Malayo't malapit, babagsak na ang kapangyarihan ng Moab, at siya'y mahihiya na ngayon, sabi ni Yahweh. Mapapahiya ang Moab. Lasingin ninyo ang Moab, sabi ni Yahweh, sapagkat lumaban siya sa akin. Bayaan ninyong siya'y masuka at maging tampulan ng mga pag-uyam. Hindi ba't inuyam mo ang Israel? Hindi mo nakitang makisama siya sa mga magnanakaw? Kaya napapailing ka tuwing siya'y babanggitin mo. Iwan ninyo ang mga lungsod at doon kayo manirahan sa batuhan, kayo mga taga-Moab. Tumulad kayo sa kalapating nagpupugad sa gilid ng bangin. Nabalitaan namin ang kapalaluan ng Moab. Talagang mayabang siya, matayog, palalo, hambog at mapagmataas. Akong si Yahweh ay hindi mapaglilihiman ng kanyang kataasan. Pawang kabulaanan ang kanyang sinasabi at ginagawa. Kaya nga, tatangisan ko ang Moab, iiyakan ko ang lahat ng mga taga-Moab. Magdadalamhati ako para sa mga taga-Kirharis. Tatangis ako ng higit sa pagtangis ko para sa Jazer. Ikaw na tinatawag na baging ng Sibma, ang mga sangamoy lumampas sa dagat at umahon hanggang sa Jazer. Dumaluhong ang maninira sa iyong mga bungang kahoy at ubasan pang panahon ng tag-init. Napawi na ang kagalakan at katuwaan sa bungang lupain ng Moab. Pinahinto ko na ang mga pag-agos ng alak na pisaan ng alak. Wala nang pumipisa rito na may sigawan at katuwaan. Ang sigawan ngayon ay hindi na dahil sa katuwaan. Humihiyaw ang Hisbon at Eliale, umaabot hanggang Huhaza. Abot ang kanilang tinig mula sa Zoar hanggang Horonaim at Iglat Silisia, sapagkat matutuyo rin pati ang mga tubig sa Nimreim. Patitigilin ko ang pag-aalay sa mga dambana ng kaburulan at ang pagsusunog ng handog sa kanilang mga Diyos. Akong si Yahweh ang nagsabi nito, kaya't nanangis ang aking puso dahil sa Moab gaya ng tunog ng plauta. Nananangis din akong parang plauta dahil sa mga taga-Kirharis. Wala na ang kayamanang pinagsumikapan nilang mata mo. Inahit ang buhok ng mga lalaki, tanda ng pagdadalamhati. Ngayon din ang kanilang balbas. Hiniwaan ang kanilang mga kamay at nagdamit sila ng magaspang na kayo. May panangisang maririnig mula sa mga bubungan ng Moab at sa malalapad na lansangan niya. Sapagkat winasak ko ang Moab na gaya ng isang bangang walang may gusto. Wasak na wasak ang Moab sa laki ng kanyang kahihiyan. Siya ay naging tampulan ng pag-uyam at panghihinayang ng lahat ng bansa. Hindi makatakas ang Moab. Ganito ang sabi ni Yahweh. Darating ang isang bansang simbilis ng agila at lulukuban ang kanyang bagwis ang lupain ng Moab, sasakupin ang mga bayan, babagsak ang lahat ng muog at sa araw na yaon, manghihina ang mga kawal ng Moab gaya ng panghihina ng isang babaeng malapit ng mga anak. Gayon, mawawasak ang Moab at hindi na siya kikilanling isang bansa sapagkat lumabas siya kay Yahweh.
Lumaban siya kay Yahweh, nakaamba sa Moab ang kapahamakan, ang hukay at ang bitag. Pagtakbo ng isang tao palayo sa kapahamakan, mahuhulog siya sa hukay. Kung siya'y umahon mula rooy, mahuhuli naman siya sa bitag. Lahat ng ito'y mangyayari sa Moab pagdating ng taon ng pagbibigay sulit nila. Ito ang sinasabi ni Yahweh, magtatago sa Hesbon ang mga takas. Ito ang lungsod na pinamamahalaan dati ni Haring Sihon. Subalit, lumaganap ang mga apoy mula sa palasyo. Nilalamon ang bayang Moab at ang kabundukang pinagkukublihan ng mga taong mahilig sa pakikipagdigma. Habag-habag ka, Moab. Wala na ang Diyos-Diyosan mong si Kimos at dinalang bihag ang iyong mga anak. Gayunman, pagdating ng araw, ibabalik ko sa dati ang kayamanan ng Moab. Ito ang salita ni Yahweh. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Alam niyo po, ang ganda-ganda ng ating binasa. Talagang ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Talagang binigyan pa niya ng pagkakataon ang mga tao na kanyang kinausap na huwag kayong umalis sa lugar na ito at dito ko kayo pagpapalain. Ngunit ang mga tao ay ayaw maniwala kay Jeremias na sinugo ng Panginoon sa kanila upang sabihin sa kanila ang ipinasasabi ni Yahweh. Yan po ang ugali ng mga tao na wala pong tunay na paniniwala sa Diyos. Ang Diyos ay hindi po bababa sa lupa upang sabihin ang kanyang nais na iparating sa atin. Ang Diyos po ay gagamit ng kanyang mga lingkod o mga propeta sa panahon ni Jeremias. Mga propeta po ang uso doon na ipinadala ni Yahweh. Ngunit sa panahon naman natin ngayon ay andyan po ang ating mga spiritual leaders, ang ating mga pastors, ang mga lingkod ng Panginoon na nagbabahagi ng salita ng Diyos at higit sa lahat, andito po ang salita ng Diyos na talagang ito po ang witness natin na nagsasalita ang Diyos sa atin, pinapaalalahanan na tayo ng Diyos dahil yung mga tao na hindi nakinig sa Diyos, sila po ay nakaranas ng sumpa, puot, mga salot, galit ng Panginoon. At kahit man po sa ating kapanahunan, kapag ang atin pong mga buhay o ang ating mga hari, mga pinuno ng ating bansa ay hindi sumunod sa sinasabi ng Panginoon, ay pwede rin pong mangyari sa atin ang mga naganap na noon pa, dahil ang salita ng Diyos hanggang ngayon ay ito po ang salita ng Diyos na kanyang ipinapahayag sa atin. Kaya mga kaibigan, nais lang po talaga ng Diyos sa panahong ito, sa ating mga buhay, ay sumunod po tayo sa Kanya. At kung ano man po ang Kanyang sinasabi dito sa Kanyang salita, ay sumunod po tayo sa Kanyang tuntunin upang hindi po tayo mapahamak, upang hindi po tayo mamatay na sanhi ng kapahamakan at pagkasuwail sa ating Panginoon. So, ganun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa Diyos sa Kanyang salita sa hapong ito. Maraming salamat din po sa inyong mga buhay. Maraming salamat po sa Diyos sa Kanyang biyaya sa pamagitan ng Kanyang salita na ito po nagpapaunawa sa atin, lalo na po sa mga nangyayari na sa kapanahunan ito. Gaya po ng aking mga sinasabi sa inyo ng mga nakaraan pa, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya get ready, be ready, humanda po tayo dahil nalalapit na po ang muling pagdating ng Panginoon at sa pamagitan ng Kanyang salita, dito po natin ito malalaman. Kaya magbukas po tayo palagi ng Biblia, magbasa po tayo palagi ng Biblia, magpasama po tayo sa Panginoon at sa Kanyang Espiritu Santo upang maunawaan po natin ang mensahe ng Diyos sa ating mga buhay sa bawat araw. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, dito ko po tatapusin muli ang pagbabasa ko ng salita ng Diyos sa araw na ito at pagpalain po ng Diyos ang Kanyang salita sa ating mga buhay sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, at patuloy niya po tayong pagpalain, ingatan, ganun din po ang ating mga mahal sa buhay at ang ating buong sambahayan. In Jesus' mighty name, Amen.